Ang matibay na pananalig, Jesus, ang sagot sa ating paghihirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng Kananeyang nagtiwala kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak na sinapian. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin nating tayo'y mabiyayaan ng ganitong uri ng pananampalataya upang makadulog tayo sa Panginoon ng may panatag na kalooban. Magsitayo. Bayan huling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng malagay ating sambitin, paanong di tayo linapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, gandinin niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo linapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain,
Hari namin ay basbasan pagkat siya'y iyong hinirang. Kahit isang araw lamang kapag nasa iyong bahay, daig ang 1,000 araw. Ating ipagdiwang ngayon ang banal na misa sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyo. Gandang umaga po, Padre. Sa ating pagparito sa bahay dalanginan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua, ipagkatiwala natin sa kanyang pamamagitan ang mga panalangin na bitbit natin ang mga pabor kahalintulad ng isang babae na lumapit kay Jesus sa ating ebanghelyo sa ngayon. Naway higit pang patatagin ang ating kalooban at higit pang matapang sa paninindigan, sa paniniwala na sabyang tunay na sa takdang panahon ipagkakaloob ng Amang makapangyarihan ang pabor na ating ipinapanalangin. Kaya't naman bayan ng Diyos sa mga panahon na medyo nanghihina ang ating paniniwala, pananampalataya, na kung saan tayo ay dinadala nito sa kawalan ng pag-asa, ihingi natin ito ng paumanhin at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at itinagkarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulubog sa kanan
Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Cristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo, nang higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirik na hindi pa sumagi sa isipan namin o sa panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo. Sa unang pagbasa, inihahayag ni Isaías ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat ng kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga henting. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwad, ito'y darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sinabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingiling sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humadol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, para kay San Pablo, ang habag na ipinaabot ng Diyos sa mga hentil ay siya rin habag na tatanggapin ng bayang Israel. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko
ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagtatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo'y kinahatagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanilang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit, gaputok-may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan mo na nga po." At nang umalis na, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din gumaling ang kanyang anak. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Okay, magandang umaga sa inyo. Kumusta naman kayo? May tubig pa ba sa mga bakuran ninyo? Kawawa naman ang mga binaha. Ang ilan sa atin sa mga nagpo-post sa social media, sadyang tunay na nagsasakripisyo. Ganoon talaga, hindi naman natin mabuhat ang inyong mga bahay at ang ating canopy din nagpapahiwatig na mayroong tulo diyan. Kaya't bumagsak nung isang araw ang bahagi ng kisame. Binibigyan tayo ng gagawin pa. Hindi pa nga tayo nakakahinga, meron na naman. Okay, ganun pa man, kagandahan, mayroong nagbibigay kaluwalhatian sa pakiramdam ang kulay rosas. O di ba? Kagandahan ng kulay, ang kulay ni Kapunan. Nung araw na may mainit na sagutan sa impeachment trial. Kayo ba ay nanonood ng mga episode sa impeachment trial? Hindi kayo nanonood? Manood kayo, kagandahan. Kung kayo ba ay mayroong anak na gustong mag-aral ng abogasiya, papag-aralin pa ba ninyo? Tinawagan ko yung aking dalawang pamangkin. Sabi ko, babae kayo. Ikaw kako, Rachel, waring kahalintulad ka ni Atty. Ferrer. Sabi naman, grabe ka, uncle. Mayroon pa rin naman akong pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan ko sa Panginoon. Sabi ko, anong pinanghahawakan mo? Ang mga turo ninyo. Sabi ko, sa kabila nang ganon ang inyong profession, sakto lang. Huwag kayong labis at masyadong sasaklawin ng inyong karunungan sa batas. Ang mali, ginagawang tama. Ang tama, minamali. Kahit ayaw kong mag-aral, nung unang panahon, siya rin sana ang aking tinatarget. Hindi nga lang kaya ng aking pamilya. Salamat naman. May wisdom din yung limitation ng aking pamilya sa pagpapari na lang. Now, dito sa mga pagbasa, lalo't sa mabuting balita, naway maiguhit ninyo ang larawan ng Kananean na babae sa ngalan o sa aspeto ng pananampalataya. Maliwanag na sinabi ni Jesus na sinugo lamang siya sa lupain ng Israel. Ang Kanaan ay sa labas ng Israel. Nangangahulugan din na hindi concern ni Jesus sa kanyang misyon ang mga gawain sa mga individual o sa mga tao na nagmumula sa Kanaan. Lalo't higit pa, sila ay may kasaysayan sa tunggalian. Hindi sila magkakaibigan. Sila ay magkakakumpetensya, magkakaaway. Ngunit, kaaway man, sa labas man ng Israel, dito iginuguhit din sa atin kung anong puso mayroon nga ba si Jesus. Siya nga ba ay exclusive sa mga Israelita? Or kapag nakikita niya ang isang sitwasyon, ay maaari din siyang lumagpas, can go beyond the boundary, doing good, doing His mission. Lalo't higit pa, yung mga nagpapakita
ng matinding pananampalataya. Ngayon, kayo ba ay mayroon pang pananampalataya sa Panginoon? Naniniwala pa ba kayo? Naniniwala pa ba kayo sa ating gobyerno? Pinasukan bigla. Or, sige, naniniwala pa ba kayo na makakatanggap kayo ng ayudang bigas? Sabi ni Fatima, ang batang babae na kasama ni Father Orbos, kung hindi man ngayon, maaari bukas, maaari sa mga susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, or sa susunod na administrasyon. Hindi kayo mawalan ng pag-asa. Kayo ba ay umaasa pa sa biyaya ng Diyos? Umaasa ba kayo na kapag kayo ay lumapit sa Panginoon, sa takdang panahon, ipagkakaloob sa inyo ang ipinapakiusap ninyong pabor? O, di tapos na ang sermon. Naniniwala naman, kahalintulad ng babae na binanggit sa mabuting balita, bagamat siya ay tagalabas sa labas ng Israel, ngunit nariyan ang kanyang pananampalataya. Maliwanag sa eksena as the need arises kay Kristo pa rin. Tingnan ninyo itong kananiyan na ito. Sa labas ang sakop ni Jesus, ngunit lumitaw ang kanyang pangangailangan na dapat mapagaling ang kanyang anak na pinahihirapan ng demonyo. Ito ay may eksena. As the need arises, yung mga hindi Katoliko nananawagan sa pari in order to pray. To pray sa mga bata, sa mga individual na napuposes ng demonyo. Ako'y may karanasan sa isang eskwelahan. Ang principal and most of the teachers ay hindi Katoliko. Ngunit, nung nag-approach ako sa kanila, kung pwede magmisa kahit isang beses isang buwan, kahalintulad ng tugon ni Jesus sa unang attempt ng babae, nigaputok, walang naging kasagutan. Ang ibig sabihin, ni isang salita, walang naging kasagutan. As the need arises, nanawagan din naman sa akin. Kaya't sa aking kasutilan, hali kayo mga guro. Hindi ko ito kakayanin. Catholic or non-Catholic, tayo ay manalangin. Maniwala kayo kay Kristo. Kayo ba ay naniniwala na kay Kristo sa kapangyarihan ng panalangin na gagawin natin? Kung hindi kayo maniniwala, my God, wala tayong magagawa. O, naniwala sila. O, isang ideya para makuha ang paniniwala. Itong kananiyan din ay naniwala. Tinalikuran ni Jesus. Hindi po ba ang nasa inyong isipan, si Jesus ay mabait, si Jesus ay mapagkalika, ang Panginoon ay mapagpatawad. Ngunit, iguhit din ninyo ang larawan na ibinibigay sa atin ngayon. Maaari, dito binibigyan ng imahin ang sinasabi sa mabuting balita, ang sinasabi sa banal na kasulatan na hindi lahat na kumakatok ay pagbubuksan. Ngayon, maaaring mayroong kinalaman sa punto na iyon. Ngunit, sadyang tunay na mayroong mahabaging puso ang ating Panginoon. Maaari sa mga panahon
na medyo malayo sa pakiwari natin ang Panginoon, na waring hindi napapakinggan ang ating panalangin, maaari iyon ang panahon na ibinibigay din sa atin to reconcile everything, to reconcile sa mga bagay na medyo nagkamali tayo at maibalik ang sarili sa Kanya. Maibalik ang tamang pag-iisip, ang tamang gawain. Ibinibigay lamang ang tamang panahon at siya ay nakamasid sa atin. Minsan, kayo at ako ay mayroon ng mga karanasan. Karanasan na kung saan napapahinto tayo, napapatanong, napapaluhod at dinadala tayo sa konteksto ng pagdarasal. Kahalintulad ng babae sa Ebanghelyo, sa pagdarasal, kinakailangan mayroong total submission, total offering of the self sa kamay ng Diyos. Dapat ang mangibabaw ay ang tunay na pananampalataya. As we submit totally ourselves sa ngalan ng pananampalataya, kahalintulad ng babae sa Ebanghelyo, malaki ang posibilidad. Kahalintulad ng binanggit dito, mangyari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak na babae na inaalihan ng demonyo. Depende yan sa diskarte. Depende sa individual kung paano nga nakikipag-ugnayan sa Panginoon sa inspirasyon ng San Antonio de Padua sa gabay at liwanag ng mahal na ina ng kapayapaan. Nariyan sa inyong harapan. Ngayon, itong babae sa Ebanghelyo, hindi tampuhin kahalintulad ng mga ilan sa inyo. Pag ako'y may napagsasabihan, pag ako'y mayroon na itatama, sadyang tunay nakaaway ako. Lumalayo sa akin. Good enough kung sa akin lamang lumalayo. Ang siste, lumalayo sa simbahan. Ngayon, kung ang babae sa Ebanghelyo ay tampuhin, sigurado, walang nangyari sa kanyang buhay. Kung siya ay tampuhin, hindi gumaling ang kanyang anak na babae. Saan siya pupunta? Ngunit, inihambing man ang babae sa Ebanghelyo, kahalintulad ng aso. Ang medyo maganda pa ang salita na ginamit, tuta. Maging tuta man, aso pa rin. Ngayon, inihalintulad sa tuta. Sa pakiwari ko, sadyang tunay na malalim ang paniniwala ng babaeng nabanggit at mayroon siyang mayroon na hinahangad na mapagaling ang kanyang anak. Determinado ang babae na kapag tayo din ay determinado sa mission na nakaakibat sa balikat natin, magtatyaga tayo, magsasakripisyo na sa karanasan, maging maganda o hindi maganda, kahalintulad ng babae, dapat manatili tayo. Manatili sa isang gawain kung tayo ay mayroong determinasyon. Sa aking karanasan, bago lumipat dito sa inyong simbahan sa St. Jude, San Clemente, sa 6 na taon, ako ay pang-4 na pari.
Kaya't paminsan-minsan, tinatanong ko ang mga mananampalataya, kanino ang mali? Sa pari ba o sa inyo? Ako na nga ang pang-apat, 4 na taon din ang ginugol ko doon. Yung 3, naghati-hati sa 2 taon. Maaari bang tawagin, tampuhin? Maaring hindi rin. May rason sila. Kung ako man ay magtatampo, wala sa bokabularyo ko ang magtampo. Kung ako ay sinugo, no retreat, no surrender. Ano't ano man ang mangyari, ako ay determinado. Determinado ang babaeng nabanggit sa Ebanghelyo na kahit mayroon humiliation, to be belittled, napahiya, ngunit she submit totally herself sa ngalan ng kanyang anak, sa pabor na kanyang ipinapakiusap. Kayo din, mga ina ng inyong mga anak. Sinasabi ng nanay ko noon, gagawin ko ang lahat para sa inyo, para makapag-aral kayo. Hindi kami hihinto. Manghiram man tayo ng pambayad ninyo, hayaan ninyo ang panahon. Mapahiya man kami, hayaan ninyo ang sitwasyon. Determinado. Kapag tayo ay determinado, hindi natin kontrolado ang sitwasyon, ngunit nariyan ang determination. Sadyang tunay na magsasakripisyo tayo. Sakripisyo. Sinasabi na hindi sapat na manood lamang kayo in distance, na manood lamang tayo sa isang gawain. Kahalintulad ng kananayan na babae ay we need to integrate ourselves. Hindi nangyari na sa kanyang karanasan, napahiya man, minaliit man, inihambing man sa isang tuta, she acknowledged, tinanggap ng babae. Totoo nga naman, Panginoon, na ang tuta ay kinakain ang nahuhulog na mumo sa hapagkainan ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon. Sa pag-acknowledge ng babae, lumitaw ang kanyang kababaang loob, lumitaw ang kanyang determinasyon, kaya't ang wika ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo, mangyari ang hinihiling mo. Now, tayo din may mga karanasan na ganyan na hindi rin natin inaasahan. Kung sa simpleng salita, makulit ang babae. Tayo din ay dapat mangulit sa Panginoon. Kayo at ako, lumapit na sa Panginoon. Nakiusap sa ngalan ng pagdarasal, ngunit waring hindi tayo napakinggan. Waring bingi ang Panginoon. Sa panahon na iyon, maaaring sabihin na mayroon testing. Tinitest tayo ng Panginoon kung hanggang saan, kung hanggang kailan tayo kakapit sa Kanya, na dapat sana tayo ay kumapit. Now, ako ay may hilig manood ng volleyball. Pinagpupuyatan ko yan pag mayroon tournament, maging UAAP or maging sa bayan namin noon. Yan ang aking laro nung ako'y nakakapagtalon-talon pa. Ngayon, medyo mabigat na ang katawan sa pagtalon. Ang mga manlalaro, minsan, waring talo na. Ang lingwaheng napapakinggan ko sa mga manlalaro, sinasabi nila, walang bibitaw, kapit lamang.
kumapit tayo hanggang dulo. Natalo na, nananalo pa. Itong babae ay kumapit din, hindi bumitaw hanggang dulo. Na kung titingnan, medyo hihina na ang kanyang kalooban, ngunit panalo pa rin. Noong pinakinggan, nagkaroon ng tamang pagtugon ang Panginoon na ipagkaloob ang pabor na ipinapakiusap niya. Kayo at ako, sa mga edad ba naman na mayroon tayo sa ngayon, mayroon ang pangyayari sa ating buhay na masasabi natin na sa pagkapit natin nangyari ang biyaya ng Diyos. Sa pamilya namin, nung nadisgrasya ang aking pamangkin sa speedway, sa paglalaro ng sasakyan, sadyang tunay na maraming tanong kung paano gagaling, kung paano kakayanin ang financial matters. Now, bagamat may dalawa kaming doktor sa pamilya, sabi ng doktor na pamangkin namin, beyond our control. Manalig tayo sa Diyos. Ang tanong ko doon kay Ruby, si Dr. Ruby, ang Ruby na ito, surgeon sa Makati Med. Sabi ko, kayo bang mga doktor, may paniniwala pa rin sa Diyos? Naman, uncle, kahit kami nag-aral, kung hindi ipagkaloob ng Diyos, walang mangyayari. Sabi niya, ikaw, uncle, pari ka, nagtatanong ka ng mga ganyan. Sabi ko, tinitest ko lang kung may pananampalataya pa kayo. Sabi ng mga ito, patuloy tayong maniwala. At siyempre, sa pananampalataya na iyon, kaalinsabay ng ating paggawa. Gawin lamang natin ang ating makakayanan at ang mga bagay beyond our capacity and capability, hayaan na natin ang kamay ng Panginoon sa tulong at gabay ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangububuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ang namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mahabagin ang Diyos Ama sa kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay. Kaya't buong tiwala tayong manalangin at ang inyo pong itutugon. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabunyag ang pagkabahabahaging umiiral sa aming mga pamantayan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang
Tungkulin, maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at malasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang mga awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kaming humihiling sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sanggol sa kagandahan mo, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at mula ng aming kayang tinapay na ito para maging pagkaroon ng sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangka sa pagbuo nitong bayang iyan. Sa Panginoon,
Manalangin kayo mga minamahal na kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang ang kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama Magsunod. naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din man, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay ng Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin at nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Sumasalangit ka, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo namin sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Sa araw na ito ang pangatlong linggo sa panawagan ng San Sebastian Cathedral Parish, Diocese of Tarlac, request for permission and marriage bonds between Mr. J.R. Kaabay, 31 years of age, from Porok 3, Kapanakian, La Paz, Tarlac, anak ng mag-asawang Jaime Kaabay and Julie Quirol, na itong si JR ay nagpaplanong magpakasal kay Miss Rosel Espinosa, 29 years of age, from Block 15, Lot 1, Bagong Baryo, Sapang, Maragul, Tarlac City. Si Rosel, anak naman ng mag-asawang Nelson Espinosa and Rosario Lugay. Kung may alam kayo sa kanila na usapin tungkol sa sakramento ng kasal, naway makarating sa opisina ng katedral bago pa man umabot ang araw ng kanilang kasal sa October 28, 2026. Sa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon, the Mass offering of Thanksgiving from Christopher Domingo Jr. and Jeffrey Espigoy Sr. An offering of Sister Nelly Lane Mansano from Mr. and Mrs. Dennis Bayangos and family, from Norman Manes and family. Thanksgiving Mass offering for the gift of life, Elsie Tabolina. Pasasalamat from the Couples for Christ, Alma Palada and family. Mass offering of Thanksgiving from Danny and Aida Pitasio. From Edito Palada, Couples for Christ, para sa kaluluwa ni Dolores Castro, second death anniversary. Para sa mga kaluluwa, Demetrio and Cleopatra Magallanes, Dulcissimo Leite, Rina Katindi, at siyempre sa ito pang mga ibang pag-aalay. Sa punto na ito, ang aking pagkilala sa mga naging participation ninyo, ang inyong mga tulong. Maraming salamat sa inyo. Naging matagumpay ang bendisyon ng ating kumbinto sa suporta ng lahat na barangay at ng sityo na kung saan lumapit kami ng tulong at kayo naman ay tumugon. Kapit lamang tayo at ipagkakaloob naman ng Panginoon ang ating hinihiling. Sa inyong lahat, sa ngalan ng Panginoon, maraming salamat. A round of applause. Maraming salamat sa mga mandated organization, sa mga nagsusumikap kahit medyo pagod at puyat ang mga altar server dahil kahapon isinagawa nila ang Altar Servers Day. Sa inyong lahat, sa pamumuno ni Caroline Bote at ni Christian Gabriel. Maraming salamat sa inyong pagtiyaga na igabay ang mga tagapaglingkod sa altar, pagbabahagi ng inyong kaalaman upang ang mga ito sa kanilang paglaki ang hahalili sa atin. Maraming salamat and congratulations. Sa darating na August 31, gagawin sa Our Lady of Peace and Good Voyage ang Vicariate Youth Day. At magsisimula ito dito sa simbahan natin. Ngayon, hinihintay ko pa ang update ng ating youth leader kung ano nga ba ang participation ng San Antonio, kung maghahanda ba tayo ng arroz caldo para sa kanila, ay i-update tayo ni Aram. At sa mga susunod na linggo,
i-update ko rin kayo para tayo ay makapag-participate. Sa simbahan ng San Antonio, ang simula at ang mga kabataan ay maglalakad patungo sa simbahan ng Our Lady of Peace at doon gagawin ang kanilang mga activity. At maraming salamat, lector, commentator, the lay ministers, faithful, at syempre, kulay pink, couples for Christ, my favorite color. Thank you very much. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kindly bow your head and let us ask God's blessing. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magsawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at 10 ng inyong mga kapamilya mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na misa ay atin nang naipagdiwang. Humayo kayo, taglay ang malalim na paniniwala at pananampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us come to the rock of salvation. Let us come before Him, giving thanks, and extolling with music and song. Hallelujah, Hallelujah. Oh, bring that of the song, in Him your joy will be full. The Lord is the great God, the King of peace. In His hands are the depths of the earth. The mountains are His and the sea is His. Before all living things. Hallelujah, Hallelujah. Oh, bring that of the song, in Him your joy